Buntag Jinsan! Daghang salamat Ginoo sa imong pagkamaayo kanamo og nining sayong sa buntag sa bag-ong kinabuhi, bag-ong adlaw, bag-ong kanasig ug bag-ong paglaom. Karong adlaw among isalig na usab kani magtanan namo mga buluhaton ug manghinaot kami uban sa pagtuo nga magbalampuson kami sa among mga damgong tinguha sa among pagpaningkamot nga ikaw gayon ang Dios nga magatabang kanamo. Mga kabrigada, maayong buntag kaninyong tanan ug may buntag usab kanimo brigada Katunis. May buntag ang Brigadang Bal o usa ka morning hataw kanatong tanan hinaoton ta nga nata sa kapiskay sa paglawas og puno gyapon sa kadasig sa pagsugat sa mga nagkadaiyang mga purma, hagwa sa mga pagsuway nga atong masugat matag adlaw og di ta malimot sa pagpasalamat sa kaytas-an sa tanang mga grasya nga iyang gipaambit kanato makita man og dili makita labaw sa tanan atong hangpon ang diwa sa gugma ug panaghiusa. Kami ang inyong masaligan pinagi sa paghatod sa pinakadagkong mga balitag informasyon. Mga kabrigada, gikan alas 5 hangtod alas 6 kita sa buntag ug hatod namo kaninyo ang mga balitang humahataw. Mga kabrigada nga mabasa ninyo sa mga pantalaan karong adlaw. Importante mga kabrigada nga mapainitan nato ang ato mga tiyan ining sa buntag pinaagi sa pagpangapi sa Maxan Coffee aron mahatagan nato og kalig-on o kadasig ang atong mga panglawas luyo sa atong mga paningkamot karong adlaw. Balita. Piniriso miagi sa kisami aron mo ikyas, pakyas. Samtang South Cotabato Rehabilitation and Detention Center gihugtan ang seguridad, batok illegal nga druga. Election field offices sa South Cotabato andam na sa piniliay. Og bagyong agaton na nagadala og makusog nga hangin og pagulan sa central southern part sa nasod. Mga mitambong sa campaign rally sa partidong AIM, Korting sa Jaha. Mga kabrigada, aniya na ang mga detalye sa mga balita. Nagkasamad-samad ang naong sa usa ka piniriso human niini gisulayan pag-ikyas sa sulod sa ihang silda. Sa pahayag ni Police Lieutenant Wenceslao Imperial, Deputy Station Commander sa Lagao Police Station, gitangtang sa dinakpan ang kisami nga naa sa iyang silda o nikamang kini padulong sa kisami itaas sa desk officer. Apan tungod sa tabang sa CCTV sulod sa istasyon na matikdan kini sa police personnel o gilayong gialerto ang mga kaubanan. Nawad-an og panimuot sa taas ang piniriso tungod sa kakulangon sa hangin. Gilayon usab nila kining girescue sa atong mga kapulisan. Actually, ma'am, kami mga pulis, ma'am, tanan nga duty, basta may mga preso, actually, nakapokus ko sa namin, nasa station duty, nakapokus ko sa police station. More on security me, pati na sa mga preso. Eh, alam namin, yung mga preso talaga, ang iniisip niyan is takas. Takas yung talaga iniisip nila. So, at kami, nag-monitor kami dyan sa CCTV. Kung wala yung CCTV sa aming sa labas, ay mga guardia man kami. Pupusin sila kung anong maririnig namin na mga inga-inga dyan, napansin namin yan. So, before yan siya nagabutas sa kisame, nakita namin siya kasi CCTV nga, nakamonitor nga, may naka-angle, may CCTV coverage na nakalagay diyan sa prison. Nakita namin siya. Kaya hindi namin siya nahilak agad kasi nasa loob siya eh. Kailangan pa namin ibuksan yung silda kasi yung silda ng secondary door yung doon eh. Dalawa man yung namin. So nakapasok talaga siya sa aksami. Ilang nirakpan nga si Gilbert Hornido, presidente sa Barangay Baluan, Jensan, kada priso sa kaso nga RA 9262 kung Violence Against Women and Their Children Act. Sa Milabayga, Miyerkules lang kini nahitabo. Gireklamo kini sa iyahang asawa human nini ginakulata matag higayon nga hubog kinig uli. Sabi ng doon, mga pitbahay nila, wala man hindi man yan hindi daw mental alien siya. Wala man daw yan, hindi man daw nakita ever since. Pero yung mama niya sa Kadula pumunta dito kahapon. Sabi niya, sir, most likely na daw yan siya, depressed ba? Kasi may lahi daw sila. May lahi daw sila sa banda, sa side sa lulan niya na may
mentally ill daw. So parang inheritance sa nila. Pero nag-aggravate lang daw during the time na detain siya. Kasi first time daw niya na-detain. So parang na-aggravate lang ba or contributory lang ba, factors lang ba. Actually, we have already communicating with the court regarding his situation. So one of his family is requesting the court. Kung na-resolve na, kung asa siya na raffle, dito siya mag-request na maghingi ng clearance o court order allowing them to bring him to the psychiatrist for possible psychiatric check-up. Ang mga pag-isulayan sa pagkuha ang bahin sa pamilya o piniriso apan nagdumili na kini paghatag sa ilahang pamahayag. Sa pagkakaroon nagpasalig na ang pamilya sa piniriso. Ang kuno na nila ang pagpa-repair o gastos sa maong nagubang nga kisami. Dikabat sa 34,000 nga kantidad sa gituhang Cebu nga nakaputos sa 5 ka pakete nga nakumpiska sa Drug Enforcement Unit sa Butuan City Police Station Office nga sa gipahigayong buy-bust operation batok sa usa ka high value target sa Purok, Utso, Barangay Holy Redeemer sa Butuan City. Gila ang sospek nga si Ayan Vale Patanaw alias Migo, 41 anyos nga taga Yurica, Barangay Maog ning syudad, sakop ning syudad. Kasong pagpanglapa sa RA 9165 ang gituuhan o giatubang karon sa suspect. Matod pa sa Butuan City Police Office nga si Patanaw kinsa kanhing drug surrenderer o gadaan ng priso gumikan sa illegal nga droga. Apa nakagawas human kini nakapahimulo sa plea bargaining agreement sa gobyerno. Isa to si Patanaw na high value target high value individual natin, no. Kinonsider natin siya dito dahil isa siyang drug surrender na before. And nahuli ulit siya ng ating mga tropa na nag-engage na naman sa illegal drug activity. He was monitored in the area for quite some time and then in-applyan siya ng operations natin, casing and surveillance. Then eventually nahuli siya. Gawas sa illegal nga droga nakuha usab kaniya ang 5,000 nga mark money, cellphone o kwarta nagkantidad og 130 pesos. Sa kasamtangan na anas kustodiya sa Butuan City Police Station 1 ang suspect alang sa tukmang disposasyon. Alas 5:30 na mga kabrigada ang atong oras pangapina mo aron mainitan ang inyong tiyan. Maxan Coffee ang gamita kay kini mga natural ang sangkap dili ka mag hyperacidity. Mga kabrigada, Maxan Coffee, Max Healthy, Max Sarap. Nagpadayon ang pagpahugot sa pamunuan sa South Cotabato Rehabilitation and Detention Center kon ECRDC. Sa ilang seguridad aron magpabilin nga luwas sa illegal nga mga droga ang mga prisuhan. Matod pa kay OIC Jail Warden Lori Celeste, ginahulat pa lang nila ang mga ekwipo alang sa dugang nga seguridad sa City Jail sama sa CCTVs o ang pagpatindog sa mga dugang pang mga guard post sulod sa ECRDC. Dugang pa ni Celeste, atol sa ilang pagpahugot sa seguridad, nagapadayon usab ang ilang matagbulan nga drug testing sa priso o mga jail guards sa ECRDC. Kuyaw-kuyawan ang mga tao sa dihang kalit ngaming gilaab ang usa ka taxi nga nakapark kilid sa Manuel J. Santos Hospital sa Montilla Boulevard ning siyudad sa Butuan. Sumala sa miresponde nga mga bumbero nga si Senior Fire Officer 1 Robert Igay, tawag sa ilang ang nadawat gikan sa kapulisan o ilahang pag-abot sa lugar nagdilaab na ang atubangan nga bahin sa taxi. Dali raw sab kini nga napalong sa BFP nga milungtad lamang sa 5 ka minuto ang sunog. Anara sa luwas nga kahimtang ang driver niini nga si Kurt De Vera, human nga daling nga nakagawa sumala kang Igay, electrical short circuit. Ang gituang hinungdan sa sunog sa datos sa Bureau of Fire Protection,
Kini pa lang ang unang insidente pagkasunog sa usa ka sakyanan sa Butuan na karong tuiga. Painumduman sa Bureau of Fire Protection ang publiko nga ingon man nga kinahanglan nga magmainampingon kanunay og di mo kumpiyansa. Susiyon kanunay ang battery og engine sa sakyanan aron na malikayan ang sunog. Mao kini ang mga video nga kuha sa pipila ka mga residente sa Sarangani Province sa milabayng adlaw. Makita usab sa video sa Maasim Police Station ang ilang pagresponde sa pipila ka mga panimalay nga natumbahan og kahoy tungod sa makusog nga hangin nga dala ni bagyong Agaton og sa Intertropical Convergence Zone kon ITCC sa Visayas ug Mindanao. Matod pa kang Rene Punsalan, Labaw sa PDRRMO. Nga dunay napulo ka mga panimalay ang natumbahan o mga kahoy sa munisipalidad sa Maasim. Doon na usab 11 ka mga pamilya nga nagapuyo kilid sa sapa sa Barangay Patag, Malapatan, Sarangani ang apektado sa pagbaha tungod sa makusog nga pag-ulan. Barangay Kulon, Kabatsyon, Poblasyon. Yan ay may mga reported na baksakan ng punong kahoy ng mga niyog, no? Kasi sa sobrang lakas ng hangin. Pero ito mga per information na kanilang MDRIMO, immediately nagkaroon kagad sila ng clearing operation. And then itong nasa around na mga 10 families yung nasira yung bahay nila dahil sa nabaksakan sa ano. And then meron din 8 families silang in-evacuate kasi totally damage yung bahay nila sa Barangay Poblasyon. In-evacuate nila sa Municipal Jurisdiction temporarily. And also sa Malapatan, particularly sa report ng Malapatan, sa Barangay Patag, ganun din, nag-overflow ang river. Kaya na-stranded, hindi makakross ang mga tao. So marami na stranded at may mga naapektuhan din bahay. About 11 families ang affected na malapit doon sa may river. Ang mga nasinatian nga mga makusog nga hangin sa pipila ka mga lugar tungod matod pa kang bagyong Agaton nga dakong nakaapekto sa central ug southern part sa nasod. Doon na kinidala nga hangin nga 55 km per hour o pagbugso nga 60 o 60 km per hour. Nakataas na karon ang warning signal number 1 sa Eastern Samar, Northern Samar, Northeastern or Northeastern portion sa Cebu, Camotes Island, Eastern portion sa Bohol, Surigao del Norte, Dinagat Islands ug lain pang lugar sa Mindanao. So makikita natin doon sa pinaka-latest forecast track base sa Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ng Pag-asa ngayong alas 11 ng umaga, inaasahan ang pagkilos nitong bagyong si Agaton, no? Magiging mabagal ang pagkilos within the next 24 hours, 12 to 24 hours, subalit sa mga darating na araw ay tuluyan ng lalayo ng Eastern Visayas area. So himayin natin yung magiging pagkilos nitong bagyong si Agaton within the next 24 hours muna. So kaninang alas 8 ng umaga, halos nandito to sa may bandang San Pablo Bay, no? Coastal waters ng bandang Leyte area, at napakabagal talaga ng naging pagkilos. During the last 12 hours ng monitoring natin ay halos nandito sa area nito. Kaya babad na babad po sa pag-ulan talaga itong areas, particularly Eastern Visayas or most parts of Visayas, parts of Southern Luzon at maging sa northeastern portion ng Mindanao. Within 24 hours, mapapansin natin, no, halos from the point, our reference ngayon alas 8 ng umaga, halos nandoon pa rin po sa lugar na yon, no? Pero bukas, tinatayang nasa may landmass ito sa vicinity ng Marabot, Samar. So 12 to 24 hours, halos loop ang magiging movement dito sa may bandang San Pablo Bay, then daan-daang kikilos dito sa may bandang southern part ng Samar Province. Gawas pa sa bagyong Agaton, doon na usab karon ginabantayan ang nga severe tropical storm nga dunay international name nga Malakas. Doon na kini kakusgon sa hangin nga 100 km per hour o pagbugso nga 125 km per hour. Ana na kini sa 1,300 km east sa Southern Luzon. Wala matod pa kini direkta nga apekto sa bisan unsa nga bahin sa nasod apan posible matod pa kini nga maka-impluwensya
sa kusog o kakusog nga lihok ni bagyong Agaton sa mosunod nga 24 oras. Maong panawagan sa PDRRMO. Sa katawhan, hindi talaga natin mapredict ang panahon. So what is important talaga is maging handa sa lahat ng panahon para maiwasan ng anumang casualty. And then do not wait na mag-overflow pa ang river bago pa sila mag-evacuate. So, at hindi na nila hintayin pa ang mga opisyalis ng barangay o ng munisipyo na mag-force sa kanila ng mag-evacuate. Immediately, impose nila yun sa sarili nila yung self-evacuation ba na lalo na yung mga pamilya na ninirahan dito sa malapit sa River. Ron na Singgit o palakpak ang misugat sa mga kandidato sa partidong Achievement with Integrity Movement kun AIM sa ilang gipahigayon nga campaign rally sa Barangay Kalumpang o Barangay Bawing Milawayng Adlaw. May dito sila nga gidawat sa mga mitambo nga matud pa kinahanglan nila aron na mahibaluan kung kinsa ang angayan botohon sa umaabot eleksyon. Mga kandidato nga mupabor o muangat sa mga naglisod. Yes, ma'am. Sa atong panglantaw, dako jud kay kabaguhan, ma'am. Basta si Sir Katulpos ang mudaog. Kay ako, dugay na ko diri sa Jensan, diri ko nag-high school. Wala joy kabaguhan ang atong syudad, atong palengke, atong maulang gihapon. So, malibay gyud tagdako nga si Mayor Katulpos ang mudaog. Magtinabangay kitang tanan para sa itong kabaguhan, para sa itong mga anak, diri sa Jensan. Kinahanglan mo, barog kita, ma'am. Kaya atong mga apo, atong mga anak, magkapanabang pag-ini. O garon mabalanse ang programa, nagpreparar usab ang partido og mga kaliyungawan alang sa mga mitambong. Adunay pa free t-shirt nga ang mga kandidato nga giagawan o giilugan usab sa mga residente. Mga misabay sa tugtog o nakigsayaw kauban ang mga kandidato. Kung giatngan sa mga residente ang giveaways, mas giatngan usab nila ang plataporma sa mga politiko o nagadahom nga kini matinuod kung makalingkod na sa ilang gidaganan nga posisyon. Di may mangarap ng mga kwarta-kwarta kundi sa dughan jud nagikan bilang kung unsay problema po namo duulon po namo siya. Yes. Kay tanan makita man gud namo, ma'am, lain karon ang sitwasyon base pila ka adlaw nami nang Jensen Jensen dream na. Mag-abot na ako makapungko sa Elmer Katulpos. Gitapos ang programa pinaagi sa pag-abli sa mga flashlight o sa cellphone sa mga mitambong og mikanta kini og maghiusa nakita. Mga kabrigada, mao kato ang unang hugna sa atong balita o kanunay natong painiton ang atong tiyan karong buntag pinaagi sa Maksan Coffee, Max Healthy, Max Sarap ug di po nato kalimtan ang Maksan Capsule, walang atrasan. Standby kay mobalik ra ang Hataw Balita. sa ito mga balita, karuga buntaga, diri sa ato ganakbayan sa Jensan, mga kabrigada, importante din sa buntag, makapainit kita sa ato tiyan, pinagi sa pag-inom og Maksan Coffee. Mga kabrigada, ang Maksan Coffee, mga natural, o pulos, mga organic, ang sangkap nini mga kabrigada, sama sa mga malunggay, sama sa barley, ingon man, ag mangustin, nga kini mga kabrigada, ang makahatag og solusyon sa mga balatian, nga naa sa atong mga kalawasan. Siguraduha, nga matag adlaw atong mainom ang Maksan Coffee kay kini mga kabrigada dili gyud makahatag og problema sama sa hyperacidity nga atong bation sa panahon nga mainom tag mga kape sama ni anang mga kape nga synthetic ang mga sagol. Mga kabrigada, siguraduha nga imno nato adlaw-adlaw ang Maksan Coffee. Max Healthy, Max Sarap. Mga kabrigada, ani ana karon ang ikaduhang hugna sa atong mga balita. Malampusong gipahigayon ang bloodletting activities o dugo para sa kabrigada Abril 10 sa buntag sa SM Trade Hall. Matud pa sa chapter administrator sa Red Cross nga si Merlita Gludo
malipayon kini sa gihimong aktibidad sa brigada tungod na kulang sila og supply sa dugo ug tungod daghan ang nanginahanglan og dugo matag adlaw. Kauban ang brigada ni apil usab ang mga Community Defense Center, Regional Community Defense Group, Reserve Command, Philippine Army sa pagpangulo ni Major Librando Uluman sa CAV kon Cavalry Philippine Army nga morepresenta sa nahimong bloodletting sa Jensan. Kauban ang mga kasundaluhan sa Jensan anausab ang medical practitioners samang sa mga doctors, nurses, intern o medtech sa mga sergeant. Nagpahayag usab og kalipay ang membro sa Philippine Association of Medical Technologists Incorporated kon PAMET kauban ang mga faculty members sa Notre Dame o the Jiangas University nga nahimo nga panata ang pag-volunteer sa mga bloodletting activity. Aniya kami kuli ma'am, nasa mi na headed our CDC Director, Major Librado Ulunan, 1205 CDC, 12 RCG, Rescom, Philippine Army. Kasama namin yung yung Ready Reserve Infantry Battalion, which is headed by First Lieutenant Robredo, at saka si Lieutenant Gallardo, at saka yung mga reservists natin ma'am, at saka yung mga ROTC with different school, with the Golden State University, at saka yung Holy Trinity University, at saka MSU. So, natap kami at through communication sa Red Cross, tinawagan kami na may bloodletting. And then after that, lately, nirequest kami ng brigada for participate this kind of program, ma'am. Yun na nga, ma'am, napakagaan ng loob namin na nakatulong kami sa yung nangangailangan ng dugo para masustain yung supply ng dugo sa ating lalo na sa bansa at lalo na dito sa Jinsan at saka sa Sarangani. This is our advocacy, no? Kasi we want to be part. Basta medtech ka kasi gusto mong makatulong and service naman yung parati namin nabibigay. And in the presence of our students today and faculty members, nagtitrain din tayo ng mga incoming medtechs. So kapag ganon, para bang naka-instill na sa mind ng bawat medtech na we want to be of service and we want to help families na nangangailangan ng dugo. Miapil usab ang usa ka senior citizen nga sayo pa ni pila aron makahatag og dugo. Bisan pa man anaan na siya sa senior age, baskog ang iyahang paminaw nga makahatag og dugo sa uban nga ginahimo niya kini kada dugay ng panahon. Blood donor for the past several years, no? In fact, I think I've already filled about five cards, no? So every time I was informed that there's blood donation, I came and voluntarily give blood. Kay nakitaan man ako nga na may bloodletting ang brigada, napakuha na ng pugo. Para makatabang ta sa nanginahanglan dugo ba, labi na itong dialysis. Usapod, kuha kanang may benepisyo po ni sa katong nakuhaan, nagdonor. Kay para malisdan na po bagong dugo ba ang atong kuhaan dugo. Sa ilang dugo. Kay kasi kita mga less fortunate, siguro in our little own way, maulang na akong matabang kay daghan naman jud daghan na natabangan akong dugo. Kasi I want to help people po. Especially itong mga na-accident and yung mga patients po na kulang po talaga ng dugo po, ma'am. Na kailangan nila po talaga ng dugo. Po, ma'am, I'm happy po, ma'am, na naka-experience po ng ganito po, naka-donate po ng dugo and naka-help po sa taong bayan po natin po. Isa-isa ni Merly Galudo o Gludo, Isip Chapter Administrator sa Red Cross. Adunay maayong epekto sa kalawasan ang pag-donate og dugo
Dugang panini adunay maayo nga benepisyo ang madawat sa usa ka blood donor ilabi na sa panahon nga siya ang manginahanglan niini. Sa kasabtangan ginaawhag pa ang katawhan sa Red Cross ilabi na sa mga gusto pang muhatag sa ilang dugo aron sa pagsalbar o kinabuhi sa mga nanginahanglan. Okay, ang advantage, gawas sa nakatabang ta, ang isa ka blood donor, mahibawan niya kung fit ba siya makahatag, kung physically fit ba siya. Tungod kay nakay-screening gikan sa blood pressure, padulong sa atong hemoglobin, padulong sa doktor para ma-check niya kung okay ba siya or dili. So, dako nga tabang, kung labi na kung dili sila nag-aato permanente para magpa-check up. So, kana siya, ma'am, ang dagan. Then, ikaduha is, gawas sa nakatabang ta, ang ato amang kung dugo is na ginatawag nga, dapat i-change oil. Murag sakyanan siya nga, dapat mabag-o ang katong ato ang mga dugo sa ato ang lawas, no? So, ma-mature lang man na siya after 3 months. So, why not ato na lang ihatag para atong matabangan itong nagkinahanglan ng blood transfusion. Okay, ang isa ka blood donor, pag nag-donate siya successfully, aduna siya blood donor's card nga among ihatag. Kaning blood donor's card, isa na siya nagpamatuod nga aduna siya pundo sa Red Cross. Kung pananglitan magkinahanglan man siya, provided nga adunay sapat nga blood sa Red Cross, so pwede niya i-withdraw ang iyahang gidonate. However, kung ipahulam niya ang iyahang donor's card, so dapat mabalik sa iyang donor's card para iya pang madugangan. Kay mahitabo nga mahimo siyang blood galloner, siyam ka donations, blood galloner, so aduna po ta recognition nga pagahimuon sa isa ka blood galloner, no? So kana siya kinahanglan nga iyahang isurrender, mato siya sa Red Cross pag nagsiyam na siya or 8 ka donation para mahibawan sa ato ang opisina nga kani siya due for recognition. So ato to siya, ma'am. Now, unsa pa ang iyahang uban nga benepisyo? Kung pananglitan ang isa ka blood donor, siya ang nagkinahanglan sa maong dugo. So idalahon lang kung pananglitan siya na admit, dalahon lang ang iyang blood donor card sa Red Cross, ipahibalo nga siya ang nagkinahanglan sa maong dugo. So, kana siya, naka-waive ang iyahang blood processing fee. Dili na siya pabayaron sa blood processing fee tungod kay isa na siya ka-benepisyo sa isa ka blood donor. So, kung pila ang iyahang na-donate o pila yung kinahanglan, so, mo na siya, dito na siya ma-charge siya. Kami karon naanay mga dagan nga nag-anhi diri para nakapila para mag-donate og dugo. Sa among ginatawagan ang tibuok taga Jensan ug Sarangani, no, ug uban pa nga naa dinhi sa General Santos City nga kung bakante man lang sila naata dinhi karon sa SM para sa ato ang blood donation. Ginauhag mo kung pwede mag-donate og dugo para makatabang ta sa ato ang mga sisters and brothers nga nagkinahanglan og dugo during blood transfusion. Ang dugo para sa kabrigada, usa ka simultaneous activity nga matang tuig ginahimo pinaagi sa corporate social responsibility sa kampanya nga dakong tabang ngadto sa katawhan. Alas 5:41 na og kining oras atod kaninyo sa Maksa na Kapsul walang atrasan. Andam na ang pipila ka mga election na field offices sa probinsya sa South Cotabato alang sa umaabot piniliay Mayo 9 ning tuiga. Sigon pa ni Provincial Election Supervisor Attorney Mayla Luna, nagapadayon pa ang ilang buhatan sa pag-coordinate ngadto sa laing buhatan alang sa mga security agencies sa gobyerno aron nga magpabilin ang peace and order sa adlaw sa piniliay. Gipahayag usab niini nga makig-cooperar kini sa EFP o PNP alang sa security matters og Interagency Task Force kon IETF batok COVID-19. Samtang nagapaghigayon na sila og certification og verification sa mga botante labi na ang sa mga mibalhin o gadoble nga pagparehistro o guban pa.
kung asa limpyo na ang listahan sa mga botante. Nagapadayon usab ang ilang Operation Baklas alang sa mga tarpaulins o mga nga wala mabutang sa mga common na poster areas. Gidakop sa mga otoridad ang usa ka lalaki human matud pa gikataho nga maoy nagpaluyo sa pagpabuto og pusil sa usa ka individual sa miaging gabi dito sa Esteros Mother Barangay Tamuntaka, Cotabato City. Gibutyag ni PNP Station 3 Commander Police Captain Jito Yang. Giila lamang niini ang suspek nga si alias Puging nga karon ana-ana sa kustudiya sa nasampit nga presinto. Nakuha gikan sa suspek ang usa ka unit nga caliber ZZ Scorpion Evo 3 is 1 nga dunay serial number nga F157122. Duha ka magazine, dunay 20 ka mga live ammunition. Sakay ang suspek sa usa ka Toyota Grandia dihang gibabagan sa mga otoridad. Base sa inisyal nga report, gipabuthan matud pa sa suspek ang usa ka lalaki nga sa nasampit nga lugar human nga makita kini nga gitanggal ang campaign material sa UBJP. Ana na lang sa 0.17% o 121 ang aktibong kaso sa COVID-19 sa Rehiyon 12 as of April 10 na subay sa update sa DOH-12. Sa mga aktibong kaso, ang Jensan adunay 58, South Cotabato 46, Sarangani Province adunay 10, North Cotabato 4 o Sultan Kudarat 3. Samtang may 3 ka mga recovery sa maong sakit asa. Ang South Cotabato adunay 2 o Jensan. O sa asa kini nga mukabat o 96.13% nga mga recovery sa gikan sa total cases nga 70,426. Mukabat sa upat ang bagong kaso sa COVID-19 sa Rehiyon 12 asa 3 gikan sa Jensan ug usa gikan sa Sultan Kudarat. Walay bagong natala nga namatay sa maong sakit hinungdan nga naa sa 2,573 ang total deaths. Gisugda na sa mga dibutong Katoliko pinaagi sa Palaspas ang Semana Santa sa miaging Domingo. Usa kini sa mga bililhong butang ginasunod sa mga kaigsuunang Katoliko sa pagtuo sa dakong gugma sa labaw makagagahom sa katawhan pinaagi sa pagluwas kanila. Gisugat sa mga dibuto ang Palm Sunday alas 4 sa buntag. Bit-bit ang ilang mga lukay nga dunay kurting cross. Sunday ng paghimaya sa pagsulod ni Jesus sa Jerusalem nga ginaplanuhan siya nga patyon pero wala gid siya mahadlok nga mosulod sa Jerusalem para ipadayag ang iyang dakong gugma sa katawhan para aron kami dunay kaluwasan pinaagi sa pagsugat namo. Makita man nimo tanan nga tawo karong gikan ganiha 4:30 nagadalaan na lukay pero sa una PAM lang man mo nagitawag PAM Sunday. Rita kaadlaw nga ginaobserbahan ang Kwaresma o nagasugod kini sa miaging bulan pagsugod sa Ash Wednesday. Pagsugod sa Ash Wednesday, gilangkuban nila kini og fasting, alms o pag-ampo. Saysay ni Ate Elsa nga dugay na nga dibuto. Ag fasting matud niya sa tulo ka kaunan. Pananglitan na kayanon o kayahon kini imong ihatag ang usa ka kananan o pwede katunga sa imong ginakaon ngadto sa mga tao nga walay makaon. Samtang ang alms mao ang pagpanghatag sa mga tao nga nanginahanglan. Ilabi na sa panahon karon daghan ang nagalisod. Langkuban usab kini nga dili kalimtan ang pag-ampo samtang ginahimo kini. 40 nagbigin atong Ash Wednesday. Pagsugod sa Ash Wednesday, sugod na pod mi og fasting, alms, prayer. Ang fasting depende sa imuha. Para sa ako kay 72 na ko, wala na ko gialaw. Pero kung kaya na ako, mag-fast ko. Ang meaning manggod sa fasting nga kung halimbawa tulo ka kauna nimo, kung gusto ka mag-fast, ihatag nimo ang isa nimo ka pagkaon ngadto sa mga tawo nga walay gikaon, duha na lang imong anuhon. Kung gusto pod ka, half lang pod imong kaunon para ma-share nimo sa uban.
Unya ang alms mao tong pagpanghatag sa mga tawo nga nagkinahanglan sa ilang kanang nakita nato karon, di ba, sa sitwasyon nato karon, daghan mga tawo nga walay mga pagkaon, ato silang tagaan bisan naman lang sa gamay, malipay pud sila, labang nalipay ang Dios. Tapos kadtong prayer kailangan gyud mag-uban na silang tatlo. Fasting, alms, and prayer. Mag-uban gyud na sila. Kay dili man ka makahimo pag kig-connect sa Dios kung dili ka prayerful. Sa pagsaulog sa Palm Sunday, ang mga lukay o PAM ginahimong korting cross o ginatuhuan sa mga Katoliko. Kinahanglan mabindisyonan o holy water aron mablisingan o ila kining ginabutang sa ilang mga altar o kabalayan, kural o sa ilang mga sinina. I am Lizzie, parang ano ng Panginoon, yung nakita mo doon sa ano ng Panginoon na pag ano niya, may mga palaspas na ginaano yung mga tao doon sa yung Panginoon natin. Karaan nga mo gini atong ginasunod mo nang unsa po'y kinakon kuan po si mama makatabang pod unsay kuan ikabutang po nato sa balay sa tindahan nang makatabang po ba kay ano pong usay maot akong mga apo ginaapil po ninamo o kanang kalina o kanang sa mga dautan butas bintana utahan sa asa sa iba pang mga kural butangan pa niya. Sunday, nagbitbit ang mga dibutong Katoliko sa palaspas bago magsugod ang misa. Ginabindisyonan kini sa pari. Ang mga palaspas ginatago nila aron maggamit nga pagsunod o pagsunod pag-abot sa Ash Wednesday sa sunod nga tuig. Karong simanaha ginasaulog sa mga Katoliko ang Semana Santa, ang aduna sila'y mga giprepara nga mga misa aron mahinumduman ang pagkamatay o pagkabuhi ni Hesukristo. Samtang sa pikas bahin alas 2:30 pa lang sa kabuntagon nagamata na si Nanay Vilma Maturan aron na magpreparar sa iyang mga gamit padung sa iyang trabahoan. Ginalakaw lamang niya ang dalan padung sa Barangay Bawing uban nga dula 10 kilometros matag adlaw kauban ang iyang 5 anyos nga anak. Si Nanay Vilma usa ka street sweeper sa ilang nga barangay, usa si Nanay Vilma nga nakatabang o natabangan sa brigada. Midulog matod pa kini sa istasyon sa brigada aron mangayog tabang alang sa iyang bana nga na-paralyzed. Og wala kini napakya sa iya nga pagduol kay matod pa kaniya nahatagan siya og wheelchair, groceries og cash. Sa didto pa mi sa Manualan, na-paralyze man ang akong bana. Hingadto ko sa studio, nangayo kong tabangon niya. Bisag na ako na atubang si Sir Elmer, pero ang mga staff na entertain sa ako Unya mauto nga miadto ko adlaw nga Lunes. Mauto nga pagkaudto ila akong giadto sa boarding house nga among gikuanan, puy-an unya. Itong gibalikan ko nila pagka Miyerkules. Unya pagka Sabado, mo po'y pagsugod sa brigadahan. Unya mauto nga dina na pagsugod sa brigadahan, dina na dayon ang mga tabang nga bugas nga gipadala ni Sir Elmer unya kuan kanang grocery ug mga alcohol ana para sa Dugang pa ni Nanay bisan tong namatay na ang iyang bana naghatag gihapon ang brigada og hinabang sa iha. Mapasalamaton kini nga gigamit sa Ginoo nga makatabang sa iyang sitwasyon. Mao nga pagkamugna sa Brigadahan Jensan nagboluntaryo kini nga mamahimong membro aron makatabang usab sa ubang nanginahanglan. Banwalan unya mo tong ang akong mga sakop na pod akong bana, akong bata, akong gipamembro dinhi na. Mao na nga namembro nako sa brigadahan. Mao na nga tabang jud sila sa ako unya mao to nga hantod nga pagka patay bisag na patay na hintabang sila ako mabanggani mismo mo ihingadto sa opisina wa ko nagsalig og mga COCO kay aron nga madali kay wa ko lang magamit unya
Wa man ko'y pliti na po pagbalik. Gitagaan na po kong gas dito sa Simple lang ang paginabuhi ni Nanay Vilma kauban ang anak. Pagsulod sa ilang balay, makitaan dayon ang gamayng kusina, abuhan ug kwarto. Ang wheelchair nga gihatag sa brigada gihimo na ni Nanay nga kargahanan sa tubig nga ilang gabiton isip ilimnon og pagpanghugas sa ilang mga plato. Wala sila kaugalingong tubig o kuryente, mao nga mag-agwanta na lamang kini sa pagkuha og tubig duol sa ilang simbahan. Human sa iyang trabaho sa barangay, muuli kini aron na makasikaso sa panimalay o pagkaon nila sa magnanay. 3,500 lang ang sweldo ni Nanay isip street sweeper nga matud pa kulang kaayo alang sa pang-adlaw-adlaw nilang paginahanglanon. Apan sa pagpaningkamot, gihapon kini nga makasurvive o kauban ang iyang anak. Ang anak ni Nanay, edad og 5 anyos, nakaamgo na sa realidad sa kinabuhi. Nagatabang kini og gagmayng pamaagi aron maminusan ang trabaho sa iyang inahan. Sa karon nalipay si Nanay Vilma nga nakatabang usab kini sa ubang membro nga nanginahanglan og tabang. Maong nanawagan kini sa mga dili membro nga magpamimbro na aron daghan pa ang naglisod nga matabangan. Wagan ko sa wala pa na membro nga magpamimbro sila kay bisag unsa ka apiki kapigado na adyoy mutabang nga mga kakaubanan mao nay makanindot sa brigadahan kay ug walang-wala ka matabangan jud ka munang pamimbro jud ang wala pa naka pamimbro. Salamat kog dako sa kabrigadahan sa akong nadawat sa gunad pa sa sinugdanan ug hanton nga wala nga pong bana. Amaw ka na naglangkob sa atong mga balita karong buntaga sa Hataw Balita. Nanginaot kami mga kabrigada nganing sayo sa buntag inyo nang nakamtan o nakitaan ang mga nagaunang mga balita dinhi sa Brigada News TV nga mabasa ninyo sa mga pamantalaan karong adlaw. Siguraduha mga kabrigada nga mainitan ang imong tiyan ining sayo sa buntag pinaagi sa pag-inom sa Maxan Coffee. Max healthy, Max sarap. At lagi ang uban pang mga balita sa enkwentro alas 4 ngadto sa alas 6 hapon, alas 6 sundan kini sa Ronda Brigada. Generals, let us aim for a better life. Aim the Jensen dream. Barug Jensen. Dili magdugay mga kabrigada, musunod na ang Morning Hataw unyang alas 12 ang Happy Dreams. Kini si kabrigadang Val Gilaran. Aiming for a better life. Aim your Jensen dream. Barug Jensen o kini ang Hataw Balita.